tanging Panginoon Jesus. Amen. Take your seat, mga kapatid. Amen. So, we know that, and we know na tayo ay madalas po na napapanood natin ito, no? Yung kasaysayan ng ating Panginoon sa telebisyon. Na siya po ay ipinanganak sa sabsaban at makikita natin na mayroon pong star na nagbigay po na sila itong sumubaybay, no? Sila, ito ang naging daan para matunghayan po, matuntun kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Okay? So, makikita po natin na makita po natin dito sa verse number 1, isa-isahin po natin, sa verse number 1, binanggit po dito na ang kapanganakan ng hari, walang iba, ang hari ng mga hari ay walang iba si Jesucristo ng Biblia. Saan po siya ipinanganak? Sabi po dito sa verse 1, when Jesus was born in Bethlehem. So makita po natin sa Bethlehem, ipinanganak ang ating Panginoon Jesucristo of Judea. In the days of Herod, verse number 1, the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. So makita po natin, merong mga wise men, hindi po sinabi dito tatlong hari. Ang sinabi ng Bible, wise men. So mali po yung naging tradisyon ng mundo na may tatlong hari na yes, na sila po ay pumunta doon sa Jerusalem para puntahan po ang ating Panginoong Jesucristo, no? Sa kanyang pagsilang. Pero ang sabi dito, wise men, no? Marami po ito, no? O sinabing wise men from the east, hindi natin alam kung gaano karami, pero sinabi wise men, hindi po three kings. Saying, where is he that is born king of the Jews? No, may pagtatanong po dyan, for we have seen the star. Pansinin niyo po yung star. Yung star po dito, hindi yung star lang na nakikita natin, no? Na kung saan ay nandun lang sa taas at wala pong pagkilos. Pero pansinin niyo po yung star dito, no? Siya po ay ginamit ng Diyos para po matuntunan o itong wise man ay makarating po doon sa ating Panginoon. Itong star na to ay walang iba. Kung inyong babasahin po ang Bible, ito po yung angel na naging way para po sila ay ihatid sa ating Panginoon. No? Kaya mapapansin po natin dyan na these wise men were from the east. No? Mapapansin po natin doon sa Jerusalem, they were not from Arabia. Hindi po sila yung mga Arabiano o Sheba or Tarsus, no? So makikita po natin which are all south and west of Jerusalem. When they see the star, makita niyo po sa verse number 2, they are in the east. So looking west, they are not west of Bethlehem, no? Looking at the star in the eastern sky, they are from the same region as Balaam, ayon doon sa Numbers chapter 23 verse 7, which was called Aram. O Aram was another name for Syria. No? So Numbers 22 verse 5 tells you that Balaam lived by the Euphrates River. So itong wise man to, so this wise man could have been from Haran all the way down to Babylon. So makikita natin, the wise men were looking for a star. No? So makikita natin diyan sapagkat meron pong propesya sa Balaam kay Balaam in Numbers 24 verse 17. Na ito po ay nakita po sa panahon po niya yung star which show up that would introduce a king with a sceptre from Daniel chapter 9 verse 25. So these wise men were not relying on magic or astrology. Hindi po sila yung mga wise men na kung saan ay pumupunta sa mga astrology, yung mga naghahanap, no? Nanguhula sa mga sa mga bituin sa langit, no? Astrology yun eh. Yung mga tumitingin sa langit, no? Manguhula.
Okay? So makikita po natin, hindi po sila yan. Or divination. Okay, this was word relying on magic or astrology or divination or predicted this event. No? Sila po, ay sinasabi ng Bible, sila po yung wise man na kung saan ginamit ng Panginoon para patungkol sa hari na mga hari na isisilang. No? So makita po natin yung tatlong bagay na ibinigay na regalo dito, yung gold, frankincense, and myrrh, ay meron pong dahilan kung bakit po ito ibinigay sa kanya. Sapagkat siya po ay tinawag na hari, priest, and kings. No? Priest, makita po natin, this star is normal star for stop over. So makita po natin na itong star na to ang nagbigay po ng daan para matagpuan nila ang ating Panginoon nung siya po ay baby sa laman, no? So pansinin niyo po, pero may sinabi sa Revelation chapter 22 verse 16 kung sino po yung star na yan. Pagbusan natin sa Revelation chapter 22 verse 16 kung sino po itong star na binanggit po dito sa Matthew chapter 2. Basahin po natin ang Revelation chapter 22 verse number 16. Sabi po dito sa Bible verse number 16, and I Jesus have sent my angel. Ako niyo po, nandiyan po kayo sa 16. To testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. So, pinatuto ko lang mga kapatid, no? Makikita natin, tinawag din po ang ating Panginoon na bright and morning star. No? Pero makita po natin na yung real star of Christmas is because Jesus Christ will always be the star of Christmas. Amen. No? Ang bida sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoon, walang iba, mismo siya, ang ating Panginoon. No? Jesus is the star of Christmas. Kaya natin po binanggit na pamagat ay Star of Christmas. So, bakit po tinawag siyang Star of Christmas? Number 1, buksan po natin mga Bible. Dito po tayo sa Acts. No? Sahin po natin ang Acts 26 verse 13. Ayon sa Bible, no, Jesus is not just a morning star, He is the bright and morning star. Sabi sa Revelation chapter 22 verse 16, that means He shines. No? Siya po ay nagbibigay ng liwanag. Siya po ang ating liwanag. Kaya nga sinabi niya sa Bible, sa John, I'm the light of the world. No? At yung ginawit po ng choir, ng The Voices of Faith, no? Yung word na shine. Nandun din po, no? So, ano sabi dito sa verse number 20, chapter 26, verse 13, Acts 16, 26, verse 13, Acts 26, saan po natin? Acts 26, verse number 13. Sabi po dito sa Acts 26, verse 13, and midday, O King, I saw in the way a light from heaven. So makita natin siya po yung light o yung tinatawag na shining star na binabanggit po. Sabi diyan, I saw in the way a light from heaven above the brightness of the sun shining round about me, and then which sojourned with me. So ito yung sa panahon po, no, ni Paul nung siya po ay pumunta sa Damascus. At nang nagpakita ang Panginoon sa kanya, siya po ay nakakilala sa Panginoon. So, yan po yung kanyang testimony. No? I saw the way a light from heaven, sabi ni Paul. Above the brightness of the sun, no, yung liwanag nagmumula sa araw, shining round about me, lumiliwanag sa akin, and then which journeyed with me. No, yung kanyang mga kasama. So, that time na yun, siya po ay nagulang dahil sa sobrang liwanag. Pero yung pong nagpakita sa kanya, walang iba, ang ating Panginoon. Doon sa Acts chapter 9. No? Connected mo niyo po itong Acts chapter 9 sa Acts chapter 26. Yan po ay may kaugnayan po.
sa buhay po ni Paul nung siya'y nakakilala sa Panginoon. So, Jesus is the shining star. Okay? Tinawag po siyang bright and morning star dahil siya po ang ating shining star. No? He lights up the heavens. Pansinin niyo po, no? Siyang naging liwanag ng ating pong lugar. Dito sa mundo natin, nagkaroon na liwanag. Siya po yung liwanag sa sinasabi po ng Genesis chapter 1, verse number 2. Buksan po natin, Genesis 1. Verse number 3. Number 3. No? Genesis 1:3. And God said, let there be light, and there was light. That moment na nilikha ng Panginoon ang mundo, wala pa siyang light. No? So makikita natin, sinabi pa lamang dyan, in the beginning God created and heaven and earth. Pero wala pa siyang liwanag. Pagdating sa verse 3, nagkaroon ng liwanag. No? Sabi dyan, and God said, let there be light, and there was light. At sino po yung light na yun? Walang iba, ang ating Panginoon. So nandiyan na po yung Trinity. Kung inyo mapapansin sa verse 1, God the Father. Sa verse 2, God the Holy Spirit. And verse 3, God the Son. So yung Trinity nag-e-exist na po noon pa man. No? Dito sa verse 1, verse 2, and verse 3. No? Siya po yung light na tinatawag po dyan, I am the light of the world. Sabi sa dyan. No? At sinabi dito na let there be light, and there was light. Okay? So, the light, no, He lights up the heavens. He lights, no, yung light na yon is bright. So makikita po natin, ganun po yung liwanag na ibinigay ng Panginoon. Nung tayo po ay wala sa Panginoon, walang liwanag ng ating buhay. Amen. Pero salamat nung ikaw at ako ay nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng brightness, ng liwanag ang ating buhay. He's the light of all. Siya ang nagbigay ng liwanag ng buhay mo. Amen. Dating napaka gulo ng buhay natin, walang direction, walang liwanag, pero binigyan tayo ng liwanag. Kaya sabi nung binasa natin kanina, no, darkness, nasa darkness tayo dati. Pero ngayon nasa liwanag na tayo. Okay? So makikita natin, kaya nga po pag wala ka na sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ is a new creature. Nagkaroon ng new creature sa atin dahil yung liwanag nasa atin na. Dahil wala na yung old, no? Old nature natin. No? Yung old ano natin, binago na ng Panginoon. New creature na. All things are passed away, behold, all things are become new. Sabi sa 2 Corinthians 5:17. Dahil sa liwanag na meron tayo ngayon. At yung liwanag na yun, walang iba ang ating Panginoon. So, He is light up the heavens. No? Jesus is not just a morning star, but a bright and morning star. Kasi, yung binanggit po doon sa Old Testament na siya ay morning star, si Satan, kiniklaim niya. No? Siya yung morning star na itinapon. No? At tinutukoy po doon. That means He shine. Si Jesus Christ ay liwanag. Hindi lang po siya liwanag, sinabi bright and morning star. No? Sinabi sa Revelation chapter 22 verse number 16. No? He lights up the heavens, not only the heavens, He lights up the hidden. Pati yung mga unbeliever, hidden. No? Mga unbeliever. Sabi sa John 8:12, tayo po yun. Tayo po yung dating hidden. Nagkaroon ng liwanag po tayo. Meaning, mga kapatid, tayo po ay mga sinners saved by grace. Amen. Tayo po ay walang liwanag, tinutukoy tayong hidden. No? Mga unbeliever, mga unsaved, mga walang relasyon sa Panginoon, pero binigyan tayo ng liwanag ng Panginoon. Okay? John chapter 8 verse 12. Ano po ang sabi ng John chapter 8 verse 12? Basahin ko po. Ano po ang sabi ng John 8:12? Sabi po dito sa John 8 verse number 12, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. Amen. No? Kasi ninyo po, iyan,
ilan lamang yan sa IM o 7 IM na binanggit po ng ating Panginoon dito sa Book of John. There are 7 IM na binanggit po siya. I am the resurrection. I am the bread of life. I am the door. No? I am the light of the world. And sabi dito sa verse na to, I am the light of the world. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung mga I am na yun, walang iba, no? Siya po yung tinutukoy, yung I am. Kaya doon sa John 8:58, binanggit po yun, I am, no? Before Abraham was I am. So, yung tinutukoy doon na I am, walang iba si Jesus Christ. Kaya malaking bagay makita po natin, siya po ang light of the hidden. Siya po ang nagbigay ng liwanag, no, sa atin. Yung mundo tinutukoy po dito, light of the world, yan tinutukoy din po sa John 3:16. Sabi po doon sa John 3:16, for God so loved the world. Saka itong word na to. Siya ang nagbigay ng liwanag sa mga tao. Yung tinutukoy dito ng word, yung tao. Kasi yung tao ang may kaluluwa. Hindi yung mundo ang may kaluluwa. Kaya ang nais ng Panginoon, yung tao ay magkaroon ng kaligtasan. At para magkaroon ng kaligtasan, kailangan niya yung liwanag. Amen. At sino yung liwanag? Sinabi dito sa John chapter 8 verse number 12, I am light of the world. Amen. Siya ang liwanag ng sangkatauhan. Ikaw yun, at ako yun yung sangkatauhan. Yung word na yun. No? Kaya makikita niyo po na binabanggit po yung that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa John 3:16. Kailangan hindi mapahamak yung taong yun, kailangan niyang magtiwala doon sa light of the world para hindi siya mapunta sa everlasting punishment sa impyerno. Okay? So, yan po yung makikita natin dyan sa John 8:12, no? Na binanggit po ng ating Panginoon, kaya tinawag po siya na star, no? Of Christmas, dahil siya po ay Jesus is the shining star. No? Malinaw na tinawag dito na siya po ang bright and morning star. Pag sinabing bright, sobrang liwanag. Alam niyo po yung sa panahon po ni Moses, nagpakita po si Moses ang Panginoon sa burning bush. At hindi po makakita, hindi po pwede niyang face to face na tingnan yung liwanag kasi mabubulag po si Moses. Ganon din po si Paul. Nung siya po ay nagpakita kay Paul, ang ating Panginoon, hindi po siya makatingin sa sobrang liwanag po ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng John chapter 10, verse 30, I and my Father are one. Kaya nga ang Diyos, at Diyos Ama at ang Diyos Anak, mga kapatid, iisa. Amen. Hindi po pwede mong silang tignan. No? Dahil mabubulag ka sa sobrang liwanag ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. No? Kaya kailangan po natin, mga kapatid, malaman kung sino yung star na yun. Walang iba ang ating Panginoon. Okay? Yung bright and morning star. So, makita po natin yan sa verse number 12 ng John chapter 8, verse number 12. So, point number 1, the star of Christmas, Jesus is the shining star. Number 2, dito na tayo sa verse na bubuksan po natin. Balik tayo doon sa ating text. Matthew chapter 2. Ano po ang sabi dito sa Matthew? So, napapansin po natin na yung star ay sinundan po ng mga wise men, at itong star na to sa Matthew chapter 2 ang naging way para tagpuan nila ang ating Panginoon doon sa sabsaban. Okay? So makita natin sila po ay naging wise talaga. Dahil yung mismong kanilang sinundan ay yung star. Pero yung star kasi naglalakad. Gumagalaw. No?
No? Meaning, hindi naglalakad, gumagalaw siya na hinahatid sila sa ating Panginoon. Yun sa kapanganakan ng ating Panginoon sa Bethlehem. Okay? So ito'y ginamit ng Panginoon para matagpuan, no? Yung star na ito. Kaya yung natagpuan nila, ang ating Panginoon dahil doon sa star na yun. Okay? So makita po natin sa verse number 9, basahin po muli natin, Matthew chapter 2, verse number 9. Basahin po natin yung sinabi po dito sa verse number 9. Matthew chapter 2, verse number 9. When they had heard the king, they departed. No? Walang iba mga kapatid, itong hari na to, gusto pong malaman na kung saan ipinanganak si King Herod. Para ano? Ipapatay yung bata. No? So makita po natin, sinabi po dito sa verse number 9, and lo, the star which they saw in the east went before them, no? Till it came and stood over where the young child was. So that time na to, young child na po, no? Yung kanila nga pong pinuntahan. Makikita po natin sa verse number 10, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Makita po natin, nang sila po ay nandun na sa point na nakita nila ang Panginoong Jesucristo, siya yung po yung bright and morning star. Ano ang nangyari? They rejoiced with exceeding great joy. Malaking bagay makita natin, nung sila yung natagpuan nila ang Panginoon, naging masaya po sila. Iyan na natin sa ating, i-apply natin sa ating buhay Kristyano. Nung natagpuan mo ang Panginoon, anong nangyari sa buhay mo? Naging masaya ka. Nagkaroon ng rejoicing in our life, in our daily life. Nagkaroon ng magandang buhay, naging masayang buhay natin bilang Kristyano. Bakit? Nagkaroon tayo ng Panginoon. Pero nung wala tayong Panginoon, wala yung tinatawag na rejoicing. Pero natagpuan nila, at ikaw at natagpuan mo rin ang Panginoon, nagkaroon ka ng kasiyahan. No? Yun po yung makikita natin. So, tugma natin yan sa ating buhay. Nung natagpuan nila ang Panginoon, sila po ay nagkaroon ng kasiyahan. Ikaw din at ako, nagkaroon ng kasiyahan, tayo po ay natagpuan natin ang ating Panginoon. Okay, Jesus is the star of redemption. Why? Buksan po natin sa Psalm. No? Why? Number 2 na ating makikita dito, Jesus is the saving star. Kanina, shining star. Ngayon naman, number 2, the saving star. Bakit tayo niligtas ng Panginoon? Anong dahilan tayo niligtas ng Panginoon? Dahil tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Buksan po natin Psalms 130. Ano po ang sabi ng Bible sa Psalm 130 verse number 7 and 8? No? Siya po yung saving star, not only the bright, the shining star, but also the saving star. Psalms 130 verse number 7 and 8. Ano po ang sabi ng Bible sa Psalms 130? Usap po natin 7 8. Let Israel hope in the Lord, for with the Lord there is mercy, and with Him is plenteous redemption. Pansinin niyo po yung verse number 7, plenteous redemption. And He shall redeem Israel from all his iniquities. No? Lahat tayo nagkasala, kaya nga napag-aralan natin kanina yung original sin, na namana natin kay Eva at Adam. Yun po yung sa Romans chapter 5 verse 12. As by one man sin entered into the world, and then by sin, and so that pass upon all men, for that all have sinned. So, nandun yung redemption na ginawa ng Panginoon kasi siya ang saving star. No? So, makita natin, Jesus is the saving star. Not only a shining star, but also a saving star. Amen. No? Kaya sinabi dito, plenteous redemption. Ikaw at ako, ano ba sabi ng Colossians chapter
1 verse 14. Colossians 1:14. Basahin po natin. Colossians chapter 1 verse 14. Ano po ang binanggit po dito sa Colossians 1:14? Sabi po dito sa Colossians 1:14, in whom we have redemption. No? Pag sinabi redemption, pagtubos. No? Tinubos. Ikaw at ako, tinubos ng ating Panginoon through His blood. Sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon, even the forgiveness of sins. Sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kasi po tayo ay ligas na makasalanan, kaya kailangan po ng banal na dugo. Yung banal na dugo ng Panginoon sa Kristo, yun po yung precious blood na nabuo sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Yun ang naging pambayad sa ating mga katapusan sa ating kasalanan. Yun po yung precious blood, no? Kaya sabi dito, in whom we have redemption, no? Through His blood, sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon, kaya tayo natubos, napatawad sa ating mga kasalanan. Walang sino man po ang makakagawa ng ginawa ng ating Panginoon. Kahit sinong tao, hindi kayang tubusin tayo sa ating kasalanan. Kasi hindi lang tao si Jesus Christ. Siya po ay Diyos. Kaya kung tao lang ang magliligtas sa atin, wala pong kakayahan. No? Dual kasi po ang ating Panginoon. Siya po ay tinatawag na Diyos at siya po ay nagkatawang tao. No? Kaya siya ay tinawag, sabi niya, hindi iba yung nagkatawang tao sa tao lang. Bago siya naging nagkatawang tao, Diyos muna siya. Kaya nga nagkatawang tao eh. Kaya ang Diyos pwedeng magkatawang tao. Pero ang tao hindi pwedeng magkatawang Diyos. Kasi ang Diyos walang katawan. Ha? So makikita po natin, God sa Spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and truth. So makikita po natin na dual po ang ating Panginoon. No? Kaya sabi ng Bible, mediator between God and man. Ang man, nagkatawang tao siya dahil kasi Diyos siya. No? So nandun yung kanyang tinatawag na deity, pagiging Diyos. No? Pag sinabi deity, yung pagiging Diyos niya hindi nawala. Kung siya yung nasa krus, nandun yung pagiging Diyos niya, pero hindi siya nagmalaki. Hindi niya ginamit yung pagiging Diyos niya kasi ang kailangan po kasi maganap po na siya ay mapako. Kasi nakasulat na eh. Nakuha niyo po, nakasulat na kasi sa Bible na siya talaga ay ipapako. Eh kung gagawin ni Jesus Christ na siya ay hindi mapapako, hindi matutupad yung propesiya. May nakalagay na propesiya na siya po'y ipapako at mamamatay. Sa ikatlong araw, mabubuhay siya. Amen. So kung, ay hindi na ako, ayoko na dito. Hirap na ako eh. Bakit ko ba gagawin to? Bakit ko ba gagawin to sa inyo? No? Hindi siya nagreklamo. No? Ganun ang Panginoon natin, hindi siya nagreklamo. He humbled Himself. Even the death of the cross, sabi ng Bible. Hanggang kamatayan. Para masunod ang kalooban ng Diyos Ama sa Kanya. Masunod yung kalooban ng Diyos Ama sa Kanya. Yun ang gusto ng tatay niya eh. No? Dahil nga, kailangan pong may magtutubos ng kasalanan natin. At walang ibang magtutubos kundi yung kanyang kaisa-isang anak. Only begotten Son of God. Amen? Kung wala po yung only begotten Son of God, walang katubusan po tayo. Pero salamat, meron po siyang only begotten Son of God. Alam niyo po sa ibang mga modern version, wala na po yung tinatawag na only begotten. Inaalis po nila yun. No? Pero tandaan niyo po, kaya nilagay po ng Bible na only begotten Son, kaisa-isang anak, bugtong na anak, para makita po nila, no? Makita po natin, siya lamang, wala ng iba. Only, yung word only. Okay? So Jesus is the shining star,
And number 2, Jesus is the saving star. Amen. No? Tagapagligtas po siya, saving star. Amen. Kaya po siya yung star of Christmas ng buhay natin. Okay? Kaya Jesus Christ will always be the star of Christmas. Okay? Amen. So, ano pa sabi sa Ephesians? Buksan natin Ephesians chapter 1. Ephesians 1, verse number 17. Ganda rin po ito. Konektado itong Colossians 1:14 sa Ephesians 1:17. 1:7, sorry. 1:7. Ano po sabi ng Ephesians 1:7? Sign po natin. Ganda po ng Bible po. Ephesians 1:7. In whom we have redemption. No? Connected po doon sa Colossians 1:14. Lagyan nyo ng palatandaan. Yung Colossians 1:14 sa Ephesians 1:7, connected po yan. In whom we have redemption through His blood. The forgiveness of sins. According to the riches of His grace. Amen? No? Sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, marami pong may S po. Ibig sabihin marami. Plural. No? Ayon sa kanyang kayamanan ng kanyang biyaya. No? Sinabi diyan, according to the riches of His grace. Biyaya. Sobrang sagana ang biyaya ng Panginoon. Tandaan po natin, yung biyaya ng Panginoon, sagana. Kaya nga umawi tayong wonderful grace of Jesus. No? Sobrang sagana ang biyaya ng Panginoon sa akin. Kaya nga po ang biyaya, sabi dito, riches of His grace, naligtas po tayo sa biyaya ng Panginoon. Bakit po binanggit po dito yung according to the riches of His grace? Kasi naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon. Amen. For by grace are you saved, sabi ng Ephesians chapter 2, verse number 9. No? For by grace are you saved, through faith, and not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. No? Yes, sa biyaya. Kaya nga po tayo umaawit ng ang dakilang biyaya ni Jesus. Wonderful grace of Jesus. No? Kaya sa biyaya po, sa panahon po natin, biyaya po tayo naligtas. Kaya riches of His grace, according to the riches, no? Saganang biyaya ng ating Panginoon. Amen? Naniniwala po ba kayo na Amen. sagana, sobra-sobra ang biyaya ng Panginoon sa iyo at sa akin? Amen. Kasi alam niyo po ba ang biyaya, pagka wala na tayong magagawa sa ating buhay, no, yung hindi mo na kayang solusyonan ng problema, yung mga trials, testing, doon na papasok ang biyaya. Kaya nga po wala tayong magagawa pagdating sa kaligtasan. Papasok ang biyaya ng Panginoon, doon tayo magkakaroon ng kaligtasan. Amen? Dahil sa biyaya ng Panginoon. Okay? So makita po natin, point number 2, the saving star. No? Jesus is the saving star. Jesus is the star of redemption. Nabanggit po natin kanina. And not only that, Jesus is the star of regeneration. Amen. Star po siya of regeneration. Titus 3:5. Buksan po natin, Titus 3:5. Alam po natin na not by works, no? Kaya nagkaroon ng tinatawag na regeneration, no? Muling kapanganakan natin. Tayo po ay hindi na mamamatay ng pangalawang pagkakataon. Isang beses na lamang po. Na born again tayo, yes. Incorruptible. Ano po sabi ng Bible sa Titus 3:5? Ito madalas po nababanggit, not by works of righteousness which we have done, take note, but according to His mercy, He saved us. No? Ayon sa kanyang biyaya, ayon sa kanyang habag, no? Awa na ibinigay sa atin. No, kung hindi po namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo,
wala yung mercy. Nagkaroon ng mercy dahil namatay ang ating Panginoon. Amen. Nagkaroon ng habag, awa, o sakripisyo ang ating Panginoon, kaya tayo naligtas. Apo. Kasi kung hindi siya napako sa krus, minsan mga sinasabi kasi, nagpakamatay daw si Kristo, hindi po nagpakamatay. Namatay. Ibang nagpakamatay sa namatay. Amen. Mali po ang pagkakaano, no? No? Hindi po nagpakamatay. Gagawin pa nating ano si Jesus Christ niya pag nagpakamatay si Jesus Christ. Meron ka ulit dito. No? Ano tawag daw? Suicide. Nag-suicide ang Panginoon. Hindi, mali. No? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At doon pumasok yung mercy, yung habag, awa ng Diyos. No? Kaya yun yung tinatawag mga kapatid. Nagkaroon ng tayo ng pagkakataon na hindi tayo mapunta sa impyerno, bagkus mapunta tayo sa langit dahil sa biyaya at habag ng Panginoon. No? Kaya sabi, mercy save us. Sabi diyan, no? Mercy save us by the washing of regeneration, no? And renewing of the Holy Ghost. Kaya nagkaroon ng tinatawag na regeneration, na born again tayo, muli tayong ipinanganak, no? 2 beses tayong ipinanganak, 1 beses lang tayo mamamatay. Pag tayo po'y nakakilala sa Panginoon, 2 beses tayong pinanganak, 1 beses lang tayo mamamatay. Ano yung pangalawang, Pastor? Ano yung 2 beses na ipinanganak? Pinanganak tayo sa laman nung tayo isinilang ng ating nanay. Pangalawang, pinanganak tayo na tayo po ay na-born again. Sabi sa John chapter 3, verse number 3 at saka verse number 5, pagka ikaw ay na-born again, nakita mo na ang ganda ng langit at nakapasok ka pa sa kaharian ng langit, ng kaharian ng Panginoon. No? You see, no? And you enter into the kingdom of God. Ganda po ng John chapter 3, no? Yung tinatawag na born again, yung kausap po niya si Tomas, si Nicodemus. Sabi niya, no? Paano ba ako makakapasok sa langit kung matanda na ako? Literal po niya, inisip niya, literal. Hindi niya inisip, yung sinasabi ng Panginoon, spiritual. Ipapanganak ulit. Ipapanganak ka muli. Yun yung spiritual, no? No, na dapat pong malaman po natin. Tayo po ay tumanggap spiritual. Tinanggap natin si Jesus Christ, no? Nagtiwala tayo spiritual. So, yun yung tinatawag na pangalawang kapanganakan. He must be born again. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, no? So, yun po ang sinabi ng Bible sa dito sa regeneration, sa verse number Titus 3:5, no? Sabi diyan, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So makikita po natin yan dito sa Titus 3:5. Okay? So makita po natin yan, yung washing of regeneration, renewing of the Holy Ghost. The words regeneration and Holy Ghost are not the sabi po diyan, no, are not the object of the action. They are the subject. Regeneration is not receiving the washing, it is doing it. The Holy Ghost is not being renewed, is doing the renewing. So, no sinner is regenerated by being washed in water. No, hindi po sa pamagitan ng baptism. Kaya ka na-regenerate. Na-regenerate po tayo nung tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Amen. Yun po yun. Not in water. And the Holy Ghost is not renewed in any sinner. So makita po natin yan po ang mangyayari po pagka tayo po ay nagkaroon na ng access sa Panginoon. Na born again tayo po ngayon ay na-regenerate. No? Nagkaroon po ng tinatawag na regeneration. Okay? So makita po natin yung pangalawa, makikita po natin yung pangalawa ay Jesus is the saving star. Jesus is the star of redemption and Jesus is the star of regeneration. So, doon na tayo sa pangatlo mga kapatid. Dito tayo sa pangatlo. Jesus is the saint star. Saints star. No? Jesus is the saints. Dino yung saints na tinutukoy ng Bible? Tayo. Siya ang ating star ng ating buhay. Amen.
No? Siya ang star ng buhay mo. Sinasabi nila, yung awitin, ikaw ang star ng buhay ko. No? Tinutukoy niya yung tao. No? Yung mahal niya. Yung nagiging star ng buhay niya. Mali. Ang dapat star ng buhay natin, walang iba ang Panginoon. No? Jesus is the same star. No? Yun po yung sinabi po ng Bible. Buksan po natin. Jesus was our stars. No? Jesus, here is why. No? Itong bagay nito, kaya tinawag po siyang Jesus is the same star. Yung saints. Bakit siya ang naging star ng buhay natin? Bakit? 1 Peter 2:24. 1 Peter 2:24. Bakit po naging star ng buhay natin ang Panginoon? 1 Peter chapter 2, verse 24. 2:24, who is also bear our sins. No? In His own body on the tree. Ano yung tree na yan? Yung cross. Yun yung cross. Yung Kalbaryo. No? Yun yung Golgotha. No? Place of skull. Pag sinabi kasi Calvary, yun yung place of skull. Diyan po ipinako ang ating Panginoon sa lugar ng mga bumog. Oh, who is also bear our sins in His own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. No? Yung, alam niyo po kaya sinabing, by whose stripes ye were healed. Dahil yung kanyang mga hirap na dinanas, no? Yun yung nagbigay sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yung stripe na yon, yung lahat ng mga hataw sa kanyang katawan, yung mga lahat ng mga sugat sa kanyang katawan, dahil sa mga yon, napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Yun yung ibig sabihin ng whose stripes we were healed. No? Pero pansinin niyo po yung sinabi dito, who is also bear our sins in His own body. So, why? Jesus is the same star because Jesus was our sin. No? Siya po yung naging yung yung umako ng kasalanan mo at kasalanan ko. Na hindi naman dapat niyang akuin. No? Sabi dito, bear our sins. No? Na dapat ikaw ang ipinako at ako ang ipinako, pero salamat, no? Pasalamat tayo sa Panginoon, siya ang umako ng kasalanan namin. Amen. Na dapat tayo ang ipinako, hindi siya. Sapagkat siya po ay sinlessness. Wala siyang kasalanan. No? Walang nakitang kasalanan sa bibig ng ating Panginoon. Kaya makikita natin, Jesus was our sin. Not only Jesus was our sin, Jesus was our sacrifice. Jesus was our sin, Jesus was our sacrifice. Nagsakripisyo po siya para sa iyo at sa akin. No? Hindi lang inako niya yung kasalanan, bagkos siya po ay nagsakripisyo sa ating mga kasalanan. Biruin mo yun, tayo, yung sakripisyo natin, nag-aano pa tayo, nagre-reklamo tayo. Kala natin yung sakripisyo natin, mga kapatid, kala natin, ito na yung pinaka matinding sakripisyo na nagawa natin. Pero hindi po. Wala pa sakaling kingan yung sakripisyo mo at sakripisyo ko na ginawa natin sa Panginoon. Katiting lang yan. Baka I think wala pa yung sakripisyo na ginawa natin. No? Kaya huwag nating ipagmalaki yung sakripisyo na ginawa natin sa Panginoon. Panginoon na mag-reward sa atin pagdating sa langit kung ano yung sakripisyo niya. No? Huwag na natin gawing excuses. Ay, nagsakripisyo ko nung nakarating ko sa Panginoon eh. Hindi mo na ako, papahinga muna ako this week, hindi mo na ako atin. Kailangan ko muna mag-ano kasi nagsakripisyo naman ako nakarang buwan eh. Nakarang taon eh. So, hindi na muna ako mag-a-attend muna ngayon. Hindi na muna ako magse-service ngayon kasi sobrang na yung sakripisyo ko eh. Ganun ba dapat? Nagkakaroon tayo ng excuses dahil sa mga sakripisyong ginagawa natin sa Panginoon. Hindi po ganun. Pagka nagbigay ka ng sakripisyo, huwag kang magsabi ng sakripisyo na ginawa mo sa Panginoon. Ayaw mo na ang Panginoon magbigay ng gantimpala sa atin.
No? Kasi pagka ginawa natin yun, nawala na yung reward sa atin. Tama. Yung reward mo, na-please ka na. Na-please na tayo. No? Ang reward mo, nakuha mo na. Hindi mo dapat gawin yun para yung gantimpala, pagdating ng judgment seat of Christ, bibigay sa iyo yung reward. Amen. Kailangan po natin mga kapatid, doon na natin ibigay sa Panginoon yung sakripisyo natin sa Kanya. Amen. 1 Corinthians 5:7, buksan po natin. Yung sakripisyo ginawa ng ating Panginoon. 1 Corinthians 5:7. Okay? So makikita natin yung pangatlo. Jesus Tingnan po ba? is our saint. Ano mo wala? No? Jesus is the saint star. Ano yung una, mga kapatid? Jesus is a shining star. Yes, Jesus is a shining star. Number 2, Jesus is a shooting star. yes, Jesus is the saving star. And the third, Jesus is the saint star. No? Siya ang star ng buhay natin. Tangas. No? Okay. So, under ng Jesus is the saint star, Jesus was our sin, and Jesus was our sacrifice. 1 Corinthians 5:7, ano po ang sabi ng Bible? 1 Corinthians 5:7. Saan po natin? Sabi po dito, 5:7, purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Amen. Nakita niyo po, nagkaroon po ng sakripisyo ang ating Panginoon. No? Kaya nga po sinabi dito, for even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Ganun po ang ginawa po. No? Hinalintulad po yan, yung typology na yung inaalay po ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Yun po yung Passover. No? At sinabi dito, yung typology na yun yung mangyayari sa ating Panginoon na inalay ng Diyos Ama ang kanyang buktong na anak. Amen. Kaya nagsakripisyo ang buktong niyang anak para sa ating mga kasalanan. Sinakripisyo niya ang buhay niya para sa iyo. Ang tanong, kaya mo bang isakripisyo ang buhay mo sa Panginoon? Kaya ba natin isakripisyo ang buhay natin sa Panginoon? Araw ng linggo, marami Kristiyano ayaw magbigay ng sakripisyo sa ating Panginoon. Amen. Ilang oras naman po yung isa-sacrifice natin para tayo po sumamba. Actually, hindi pa nga sacrifice yan eh. Alam niyo po ba ang totoong sacrifice? No? Ang totoong talagang sacrifice, buhay Amen. ang kapalit. Tama. Buhay ang kapalit. Because we are bought with a price, therefore glorify God in our body. Kung buhay ang ibinigay niyang sakripisyo, buhay din ang kapalit natin. Ang ibigay natin sa Kanya in return. Kaya nga living sacrifice eh. Pagpatay ka na, hindi mo ibibigay yung sakripisyo mo sa Panginoon kasi patay na. Amen. Walang pakinabang na sa patay. Sa buhay meron. Kaya nga po yung inihandog ni Cain, no? Patay. Patay yun eh. Vegetable. Walang buhay yun eh. Pero yung inihandog ni Abel, may buhay, di ba? Bakit? Yung hayop, may buhay yun. Eh yung vegetable na inandog ni Cain, walang buhay yun. Kaya ikaw at ako na may buhay, mga kapatid, ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Yun yung sakripisyo na tinutukoy. Ang gusto ng Panginoon, sakripisyo tayo sa Kanya Amen. para malugod ang Panginoon sa ating buhay. Tama. Kaya nagustuhan po ng Diyos ang hain ni Abel kasi may buhay yung kanyang paghandog. Kaya nais ng Panginoon, pagka tayo magsasakripisyo, may buhay din yung paghandog natin. Amen. No? Dahil kasi mismo ang ating Panginoon ang role model. Ang kanyang buhay, inihandog niya. No? Hindi patay. Buhay ang inihandog niya. Nabuhay pa nga siya sa mga patay eh. Kaya buhay yung binihandog niya. Okay? Yan sabi ng Bible, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 5, verse 17, sacrifice, 5:7, sacrifice for us. No? Jesus Christ, no? Our Passover is sacrifice for us. Okay?
So, makita po natin, Jesus was our sin and Jesus was our sacrifice. Amen. And the last, dito na tayo sa panghuli. Sa ating panghuli, Jesus is the supreme star. Star. Kanina, shining star, the saving star, the saint star, and the last, the supreme star. No? Amen. Kaya nakikita niyo po mga kapatid, siya rin po ang tinatawag na supreme star. Ibig sabihin ng supreme star, mga kapatid, siya po ang higit sa lahat. No? Supreme star. Ano po sabi po ng Bible sa Philippians chapter 9, verse number 9? Philippians chapter 9. Philippians chapter 4 verse 9. Philippians chapter 4 verse 9 to 11. Amen. Those things ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Verse 10. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, with wherein ye were also careful, but ye lack opportunity. Thank you. Not that I speak in respect of one, for I have learned whatsoever state I am, therewith to be content. No? So, makita po natin dito sa verse na to, si Paul, nung nangaral po siya, ipinangaral po niya how to have a perfect peace. No? Si Jesus Christ, naging supreme star siya sapagkat yung perfect peace ay hindi kayang ibigay ng iba, pero ang ating Panginoon kayang ibigay yung perfect peace. Amen. Dito sa verse na to. Nakikita niyo po yung tinatawag yan. And the God of peace. Sa verse number 9. Yung God of peace, siya lang po nagbibigay nun. Bakit po siya tinawag na supreme star? Sapagkat yung supreme star, siya lang po ang pwedeng magbigay nito. Amen. Pag sinabi supreme star, siya po ang only. No, siya lamang. Wala nang iba. Kaya tinawag siyang supreme star. Siya Amen. lamang po ang siya lamang, kaisa-isa lamang siyang nagbibigay ng peace of God. Okay? Wala na. Kaya hindi kayang ibigay ito ni Allah. Hindi kayang ibigay ni Buddha. Hindi kayang ibigay ni Confucius. Amen. Sapagkat hindi naman mga nag-i-exist yan. No? Hindi kayang ibigay kahit ni Peter. Hindi kayang ibigay ni Peter. Na sinasabi nila siya ang founder ng Catholic. Hindi kayang ibigay po yan. Amen. No? Kahit po si Mary, hindi po kayang ibigay yung peace of God. Si Mary nga po ang nangangailangan ng peace of God. Tama. Tayo rin po nangangailangan ng peace of God. Kaya tinawag siyang the supreme star. No? 1 Corinthians 1:9. Buksan po natin 1 Corinthians 1:9. Dalawang talata po. Amen. Amen. 1 Corinthians 1:9. Ano po sabi ng 1 Corinthians 1:9? God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Bakit po sinabi po siyang is a supreme star? Because His character. Amen. His supreme character. Kaya tinawag siyang supreme star. Sapagkat yung kanyang character, ganun po. Siya ay faithful. Kapatid, kahit hindi ka faithful, ang Diyos ay faithful. Amen. Yun ang pagiging supreme star ng ating Panginoon. No? Iba siya sa lahat ng iba. No? Iba siya sa mga iba. Sapagkat siya ang supreme star. May tinatawag na supremo eh. No? Dati napanood ko yung supremo na palabas. Kaya tinawag siya supremo kasi iba siya sa lahat. Siya po ang iba sa lahat. Ganun din ang ating Panginoon. Kaya tinawag na supreme star ang ating Panginoon. Siya po ay may character na siya po ay faithful. May ugali po siyang tapat. Amen. May pag-uugali siyang tapat. Hindi siya nag-iiwan sa ere. Amen. Tayo nga ang nag-iiwan sa kanya. Diba? Parang si Demas, iniwan niya si Paul. No? Iniwan sa ere si Paul. Nakakulong si Paul, iniwan.
They must love this present, no? Evil world. Kaya mas minahal pa niya ang mundong ito kaysa kanyang kapatid sa Panginoon. Maraming ganyan. Darating sa buhay ng Kristiyano, may iiwan sa iyo. Pero salamat, mayroong Panginoon na hindi ka iiwan. Amen. Praise the Lord. Ang Panginoon natin hindi tayo iiwan. Amen. No? Wala noon hanggang ngayon at magpakailanman hindi ka iwan ng Panginoon. Yun ang kagandahan ng pagiging supreme star. No? Amen. Kaya sinabi niya, God is faithful by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Ang inaawit niya, di ba? He's faithful. He is faithful to me, looking back. His love, His mercy I see. Knowing my heart I have questioned, even faith to believe. Ganda po ng awitin na yun. Hindi ko lang masyadong maano yung ano niya, pero pinapakita doon yung pagiging tapat ng Panginoon. God is faithful. He's been faithful to me. He's been faithful to you. No? God is faithful to us. No? And the last, dito tayo sa Matthew 28, verse 19 to 20. His supreme command. Mayroon siyang supreme command. Mayroon siyang Go. kakaibang utos. Pag sinabi niya, nag-utos siya, nandun talaga yung susunod yung kanyang Go. mga inuutosan. Amen. Amen? Ano sabi siya sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20? Go! Ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Mga kapatid, yan po yung command ng isang supreme, no? Supreme star. Pag nag-utos po siya, no? Sinusunod ng kanyang mga inutusan. Amen. Obey my command. Diba? Sa sundalo, obey my command. Pagka ikaw ay hindi sumunod sa pinag-uutos ng commander-in-chief, ikaw ay lagot. Ganun po sa Panginoon, mga kapatid. Supreme star. Supreme, a supreme character. He is a supreme character. He has a supreme character. And He has supreme command. No? Pero siyang utos na hindi pwedeng baliin. Diba? Sabi nga, pag may utos, hindi mababalik. Ganun po ang ating Panginoon. No? Kailangan po natin makita po yun. So, ang utos ng hari, hindi mababalik. God's command. No? Ang utos ng asawa, hindi mababalik. Okay ah. Ang utos ng asawa, hindi mababalik ah. Patay kami nun ni brother dito. Okay. Pero ang utos ng Diyos, hindi mababalik. Amen. Iba ang utos ng Diyos sa utos ng tao. Amen. No? Go. We cannot truly come and adore Him if Jesus is not star in our lives. Amen. And star of our lives, it should not be the star of our lives at Christmas. It should be the star of our lives here around. So, in Jesus the star in your life, no, ang ating bang Panginoong Jesucristo ang star ng buhay natin. Ang buhay mo ba ay binigay mo ba sa Panginoon bilang star ng buhay ng Panginoon? No? Is Jesus the star in your life? Is He the shining star of your life? Is He the saving star of your life? Amen. And the last, is He the supreme star in your life? Amen. Make Him the star of your life today. Not tomorrow, but today. Amen. Make Him the star of your life today. Tayo po'y manalangin. Let us pray, let us bow our head and close our eyes. Habang kayo po'y nakaliko, nakapikit, naging star na ba ng buhay mo ang Panginoon sa iyong buhay Kristiyano? Kapatid, sa umagang ito, sa about time, ang buhay na meron ka ngayon, nais ng Panginoon na maging star siya sa iyong buhay. Ibig sabihin, maging priority mo ang Panginoon sa iyong buhay. Maging top priority mo ang Panginoon sa iyong buhay, sa ating buhay. Huwag natin siyang maging tira-tira na lang po. December, uling
buwan na lamang po ng taon 2025, ano ba ang mga na-accomplish natin na siya ang naging priority ng ating buhay sa taong 2025? Marami pong nangyari sa taong ito sa atin. Maraming mga pagsubok na ating naranasan sa taong 2027. Last Sunday na lang po sa next Sunday at 2026 na. It's about time, kapatid, ang ating buhay ay maging star ng buhay para sa Panginoon. Kailangan mo, kapatid, make today, make Him the star of your life today. Kailangan po natin na siya ang maging star ng buhay natin sa araw na ito, sa umagang ito. Pwede mong iandog ang buhay mo sa araw na ito. Ianay, kapatid, ilapit, isurrender, italaga ang buhay natin sa umagang ito na siya ang maging star ng buhay natin mula ngayon at sa susunod na taong 2026. Tayo po ay umawit at ilana. Pawilin natin ang I surrender all. Pawilin natin yung I surrender all. All to Jesus I surrender. All to Thee I freely give. I will ever love and trust in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. O Jesus ko iaalay, ang lahat ay bibigay. Bigay mo na, kapatid. Habang tumutugtog po ang pianista na po natin. O sabi mo, Panginoon, sa umagang ito, na isusumo mo ang iyong sarili na siya ang magiging star ng buhay mo. Make Him the star of your life today, kapatid. Napakalawak po ng ating pulpito. Kahit maliit naman po ito, pero ang puso mo ay hinihintay ng Panginoon na isuko mo sa umagang ito. Di ang aking ang lahat ay bibigay. Inialay ko, inialay ko ang lahat sa iyo, Kristo, inialay ko. Kay Jesus ko iaalay, gawin mo akong iyo. Diwa mo ako'y puspusin, makitang ikaw akin. Inialay ko, inialay ko ang lahat sa iyo, Kristo.
Jesus ko iaalay, lahat ay ibibigay. Siyang aking aasahan, at sa Kanya tatahan. Inialay ko, inialay ko ang lahat sa iyo, Kristo, inialay ko. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mensahe, Panginoon. You are the star of the Christmas, Panginoon. Ikaw po ang star ng buhay po namin, hindi po ang okasyon ng December. Hindi po ang mga palamuti, hindi po yung mga nakikita namin na mga makikinang na bagay dito, magagandang mga dekorasyon, Panginoon. Hindi ang mga pagkain na masasarap, hindi po ang mga regalo na napakalalaki at marami pong laman, at marami pong mga bagay, Panginoon, na gawa, Panginoon, dito sa mundo para mailayo kami sa inyong presensya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming nga pong natutunan. Kailangan po namin makita, Panginoon, kung bakit po mayroong pong Christmas. Ang Christmas po ay patungkol po sa iyong kapanganakan, Panginoon. Naniniwala po kami at nagtitiwala, Panginoon, ang ipinanganak ka, may purpose, may plano ka, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay mapatawad sa aming mga kasalanan, sapagkat ikaw ang ipinanganak, ay ikaw ay itinako, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, para mapatawad kami sa aming mga kasalanan. Magkaroon kami ng pag-asa, Panginoon, na hindi kami mapunta sa impyerno, bagkus mapunta kami sa iyong kaharian sa langit. Salamat po, Panginoon, sa inyong nga pong sinabi, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Lord, we thank you, Lord, na kayo po ang aming apong star ng aming buhay sa umagang ito at sa mga araw ng aming buhay dito sa lupa. Ikaw pa rin po ay mananatiling star ng aming buhay. Lord, we thank you, Lord, na kayo po ang aming naging priority sa umagang ito. Sa buwan ng December ay aming pong i-celebrate, Panginoon, ang Thanksgiving sa araw ng linggo, sunod na linggo, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang year-end Thanksgiving po namin. Na bago matapos po ang taong 2025, Panginoon, ay mayroon po kaming maganda, Panginoon, na gagawin, Panginoon. Meron po kaming mga pinaplano, Panginoon, at mga gagawin tatalaga ang aming buhay, commitment, Panginoon. Sa 2026 ay maging mas malalo kaming ma-involve sa inyong gawain, maging committed, Panginoon, palagi kaming lalong magamit sa inyong gawain, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa challenge na aming nga pong napag-aralan, Panginoon, mula sa inyong mga salita. Salamat po, Diyos Banal na Espiritu, sa inyong nga pong pagkilos sa puso ng inyong mga anak na nandito sa harapan, na lumuhod, Panginoon, nagtalaga ng kanilang buhay, sarili, upang makita po nila, Panginoon, na dapat po kayong i-priority sa kanilang buhay. Kami rin po, Panginoon, ay kailangan po namin ito, sapagkat malaking bagay po ito sa amin, upang kami po lumago sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat po sa aming na napag-aralan at tunghayang, Panginoon, na mensahe ay pinabot po sa pamagitan ng iyong lingkod, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, at binabalik po namin ang masarap na papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po ay dyan magtapos, mga kapatid. At tayo po ay dadako sa ating pagbibigay po ng ating mga tithes and offering. No?